Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung naranasan mo na ba yung matinding baha o sacrifice. At ang ating Bible verse ay mula sa Hebrews chapter 10 verse 12. Mga kapatid, kapag ay nakakaranas tayo ng pagbaha, ay marami talagang sisira na bahay, gamit, kabuhayan at minsan pati buhay pa ng tao. Ang bigat ng epekto nito sa atin dahil minsan iniisip natin kung bakit kailangan pa nito mangyari. Pero kung ating iisipin ay may connection din ito sa konsepto ng sacrifice. Isa sa baha ay may mga taong kusang nagsasakripisyo, yung mga rescuers na lumulusong sa tubig para lang iligtas ang ibang tao. Yung mga kapitbahay na nagbibigay ng pagkain at matutuluyan kahit sila mismo ay nahihirapan. Ganon din po sa ating panampalataya. Kagaya na sasabi sa Hebrews chapter 10 verse 12, "But this man, after he had offered one sacrifice for his sins forever, sat down on the right hand of God." Ibig sabihin ay si Jesus po mismo ang nag-alay ng ultimate sacrifice para sa ating lahat. Hindi siya nag-alay ng hayop, gaya ng ginagawa noon sa Old Testament, kundi mismo ang buhay niya. Para sa ating tatlong mahalagang pag-aaral ay unang-una substitution. Si Jesus ang pumalit sa atin. Tayo dapat ang paparasahan dahil sa ating mga kasalanan. Pero si Kristo mismo ang nagsakripisyo at tumanggap ng kaparasahan. At ito ay ang kamatayan. Parang sa baha, imbes na tayo ang malunod, ay may sumalo at nagsalba sa atin. At ikalawa, satisfaction. Ang paghihirap at kamatayan ni Kristo ang tumugon sa hustisya ng Diyos. Hindi biro ang ginawa niya dahil tinanggap niya ang parusa na dapat ay para sa ating mga makasalanan. Natugunan ang hustisya ng Diyos, pero sa parehong oras, ipinakita rin niya ang kanyang pag-ibig sa atin. At panghuli ay sufficiency. Ang sakripisyo ni Jesus ay sapat na. Hindi na natin kailangan pumulitin o dagdagan ang kanyang sakripisyo. Ito ay isang one-time lang. Pero ito ay good for all na at good for all eternity. Kaya wala nang ibang sakripisyo na makakapunta iba dito o kailangan pa mo rin gawin. Kung kaya mga kapatid, kung tayo nakakaranas ng baha, literal man o figurative sa ating buhay, ay maalala natin na may isang sakripisyo na ginawa na once for all para iligtas tayo sa eternal na kapahamakan. At dahil dito, ay dapat mas lalo pa nating pahalagahan ang buhay natin na mayroon tayo ngayon. Huwag natin sayangin ang ginawa niyang sakripisyo, bagkus gamitin natin ang ating buhay para magbigay ng luwalhati sa Diyos at tumulong din sa iba kahit sa maliit na paraan lamang. At dito tatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.